pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Genesis 8:8-11. At nagsalita ang Diyos kay Noe at sa mga anak na kasama niya na sinasabi, narito aking itinatatag ang tipan sa inyo at sa inyong mga anak na susunod sa inyo. At sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang maamong hayop at bawat mailap na hayop sa lupa na kasama ninyo, sa lahat ng lumabas sa daong, sa bawat hayop sa lupa. Aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo. Hindi ko na lilipulin ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng tubig ng baha at hindi na magkakaroon pa ng bahang magwawasak ng lupa. Ang Diyos ay nakikipagtipan. Sinabi ng Diyos kay Adan, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain iyon, ay tiyak na mamamatay ka. Sina Adan at Eva ay sumuway. Bunga nito ang lahat ay nagkasala hanggang sa magpasya ang Diyos na lipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. Tanging si Noe at ang kanyang sambahayan ang naligtas. Matapos ito ay gumawa ang Diyos ng tipan kay Noe na hindi na niya muling lilipulin ang tao sa pamamagitan ng baha. Pinagtibay niya ang tipang ito at gumawa siya ng paalala sa kanyang sarili na tuwing makikita niya ang bahaghari ay tutuparin niya ang kanyang tipan. Hindi nililimot ng Diyos ang kanyang tipan. Ito ay lagi niyang tinutupad kahit ang tao ay laging sumusuway. Awit 136, 1-3. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay inyong pasalamatan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Walang hanggang pag-ibig. Ang Diyos ay laging tumutupad ng kanyang tipan dahil ang kanyang habag at tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Dahil sa pagsira ng tao sa tipan, ang Diyos ay gumawa ng isang bagong tipan. Sinabi niya, ito ang tipan na aking gagawin pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Efeso 3:14-21. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo'y nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos.
Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailan paman. Amen. Paano makatutupad sa tipan? Ginawa at tinupad ng Diyos ang ipinangako niyang bagong tipan. Diyos din ang gumawa upang ang tao ay makasunod dito. Ibinigay niya ang kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at kanyang muling binuhay, iniakyat at iniluklok sa kanyang kanan sa langit. Ang anak ay nananahan sa bawat sumasampalataya sa kanya. Diyos mismo ang nagpapatotoo na tayo ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang anak ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Marcos 6:47-51. Nang sumapit ang gabi, ang bangka ay nasa gitna ng dagat at siya'y nag-iisa sa lupa. Pagkakita sa kanila na sila'y nahihirapan sa pagsagwan, sapagkat salungat sa kanila ang hangin, nang malapit na ang madaling araw, lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Balak niyang lampasan sila, ngunit nang makita nilang siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, inakala nilang iyon ay isang multo at sila'y sumigaw. Sapagkat siya ay nakita nilang lahat at sila'y nasindak. Ngunit agad siyang nagsalita sa kanila at sinabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot." Sumakay siya sa bangka kasama nila at tumigil ang hangin. Ang kaluwalhatian ng bagong tipan. Hindi masusukat ang kayamanan ng kaluwalhatian ng bagong tipan. Si Kristo ay nasa atin na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Ibig ni Kristo na tayo ay manatili sa Kanya. Sinabi niya, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Malalaman ninyo ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama, at siya'y mamahalin ko, at ihahayag ko ang aking sarili sa kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya." Sa presensya ni Kristo. Ang buhay na nasa Panginoong Hesukristo ay ang buhay ng Diyos, kaya't ito ay tinatawag na buhay na walang hanggan. Kung saan naroon ang presensya ni Kristo, mayroong kaligtasan, kapatawaran, kagalingan at kasaganaan. Kahit noong bago pa siya namatay sa krus at muling nabuhay, ang presensya ng Diyos ay nasa kay Jesus, kaya't sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, siya ay nagpagaling ng mga may sakit. Dinala ng mga tao ang mga may sakit na nasa kanilang higaan saan man nila mabalitaan na naroon siya. Saan man siya pumasok sa mga nayon o sa mga lungsod o bukid, inilalagay nila sa mga pamilihan ang mga may sakit at pinapakiusapan siya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylaya ng kanyang damit. At ang lahat ng humipo nito ay pawang gumaling. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo
Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.